Una sa lahat, Pangulong Bongbong Marcos versus Vice President Sara Duterte. Yan ay aking papalagan. Papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Ang utos ng bise na ipapatay ang mag-asawang Marcos, pati kay House Speaker Martin Romualdez, mainit na pinag-uusapan hanggang sa ibang bansa. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Ang buong detalye ng matinding hidwaang yan sa politika. Abangan! Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight, isa pang tauhan ng opisina ni Vice President Sara Duterte na humarap sa pagdinig ng Kamara. Inalta presyon kaya na ospital. Pero may isiniwalat siya tungkol kay Mary Grace Piatos. Dating Pangulong Rodrigo Duterte naghamon na kasuhan na lang ang kanyang anak na si VP Sara kaugnay ng mga ipinabatong issue sa kanya. Babaeng napaniwala ang kaanak siya ng biktima, abay scammer pala. Mahigit kalahating milyong piso ang natangay niya. Construction workers nabangga ng 3 sasakyan sa Carmona, Cavite. Patay! Sa showbiz, kilalanin ang mga artistang nag-audition pero hindi napili sa pinipilahan ngayong musical film na Wicked. At heto ang trending ngayong Suspect Challenge. Kumasa, pati ang mga sikat. Suspect fruit salad sa Noche Buena lang ihahain pero kinabukasan nakakainin. Pumalag ang magpinsang sina Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa death threat ni Vice President Sara Duterte. Nililihis lang daw ng bise ang issue para pagtakpan ang maling paggastos ng pondo ng kanyang opisina. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ay hindi. Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay aking papalagan. Laban kay Vice President Sara Duterte. Papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Wala nang kabahid-bahid ng pangako nilang unity ang kanilang samahan. Madaling araw ng Sabado, nang gigigil na minura ng bise ang Pangulo. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May halo pa yung pagbabanta. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Pinalagan niya ni Pangulong Marcos. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Ganyan din ang buwelta ni House Speaker Martin Romualdez. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Napanood kanina ni VP Sara ang talumpating yan ng speaker. Sa isang punto, makikita siyang itinuro ang screen at tumawa. Nauna nang sinabi ng bise na nag-aambisyong magpresidente si Romualdez. Itinanggi yan ng speaker. Nililihis lang daw ni VP Sara ang issue tungkol sa gabundok na ebidensya ng umano'y maling paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Ganyan-ganyan din ang ipinunto ni PBBM. Hindi raw dapat ginagawang drama ang mga lehitimo namang tanong sa Senado at House of Representatives. Importante raw na malaman ang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Sa ngayon, naghigpit na ng seguridad sa Malacanang bilang tugon sa banta ni VP Sara. Dinoble rin ang seguridad ni PBBM.
Wala pa naman daw na pag-uusapan kung lilimitahan ba ang mga aktibidad ni PBBM, pagsusuotin siya ng bulletproof vest o lalagyan ng bulletproof glass ang presidential podium gaya ng ginawa nila noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ng matatalas na pahayag ng bise, kumambyo siya sa isang panayam. Ang sabi niya, hindi naman siya nagbanta. Wala raw siyang mapapala kung ipapapatay niya si PBBM at ang First Lady. Ang ipinupunto raw ni VP Sara ay may banta sa kanyang buhay. Pero ayon sa Department of Justice, wala naman silang namomonitor na death threat kay VP Sara. Dagdag pa ng DOJ, hindi totoong hindi makikinabang ang bise kapag namatay ang Pangulo. If ever this threat of assassination actually happens or is accomplished, she is the ultimate beneficiary. And we have to, do everything to protect the president. Gumugulong na rin ang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kung sino ang hitman na nakausap ni VP Sara. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman, o baka naman na yan ay figure of speech na naman. So, yun ang ating mga titingnan dyan. Bukas ipapasabpina ng National Bureau of Investigation si VP Sara. Pagpapaliwanagin siya sa kanyang pahayag laban kay Pangulong Marcos. Hindi naman daw uurungan ni Duterte ang mga dumidiin sa kanya, sabay banat sa pamilya Marcos. Papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Hinamo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasuhan na lang si VP Sara Duterte kaugnay ng mga issue sa kanya. Sinabi ito ng dating Pangulo sa kanyang press con sa Davao City ngayong gabi. Dinepensahan niya rin ang anak sa hindi pagsagot sa mga tanong ng mambabatas kaugnay ng iniimbestigahang confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Confidential daw, kaya pwedeng hindi sa publiko. Tiwala si Digong na makakaya ni VP Sara ang mga batikos. Agresibong VP Sara ang humarap kanina sa kamera. Nanduduro pa siya at sinasabayan ng pagsasalita ang mga kongresista. Giit pa ng bise, wala raw silang kakampi. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Taas noong dumalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government si Vice President Sara Duterte. Nagmosyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na habaan pa ang detention ni Atty. Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President. Kasi hindi na siya makaka-attend ngayon. Kita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya. Sinubukan niyang palagan ng bise pero bago raw siya pansinin ng komite, dapat manumpa siyang magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. I will only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Nanumpa naman si VP Sara. Pagkatapos, nakipagsagutan na siya kahit wala pang interpellation. Motion to suspend yung alam lahat 1 minute reset. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. I will go to court. Opo, pero Oo, pero araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. Dumalo rin ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President na pinakontempt at pinaaresto ng komite. Kabilang dyan si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na humahawak ng confidential funds ng ahensya. Nang tanungin siya tungkol sa mga tsekeng nirelease sa kanya na higit 112 million pesos, tumaas na ang boses ni VP Sara. Yes, the ma'am. point of order Kasi is wala dapat kami ganon. kakampi dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan mo 1 minute recess declared by the chair. Well, point of order. Lumapit pa si VP Sara kay Chua at patuloy na nakipagdiskusyon. Ilang beses ding sinuspindi ang pagdinig dahil nagkasagutan sina sa Party List Representative Rodante Marcoleta at si Santa Rosa Representative Dan Fernandez. Point I of think, order, Congressman Mr. Chairman, Dan the Fernandez. good gentleman is not under investigation in this committee, and we are investigating other matter. If you wanted to be investigating that matter, I think, Mr. Chairman, this is not the right point of order is proper. I still have the floor, Mr. What is the point of order? Congressman Marcoleta Motion to is with to be suspend, Mr. recognized. Chair. 1 minute.
Si Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano, nilapitan pa si Marcoleta at nagtapatan sila. Sa pagpapatuloy ng hearing, kinumpirma ni Edward Fajarda na siyang Special Disbursing Officer ng DepEd na kay VP Sara at sa isang security officer lang siya nakikipag-usap tungkol sa confidential funds ng ahensya. Dito isiniwalat ni Fajarda na matapos mag-withdraw o makuha ang confidential funds sa Land Bank, binibigay niya ang pera sa security officer na si Colonel Dennis Nolasco. Utos daw yan mismo ni VP Sara. Ang gumagawa po sa confidential operation ay si security officer po. I beg your pardon? Sa security, yung pong nagdi-disburse Si po Colonel ng... Nolasco rin ang gumagawa nitong Yan siya po ang nag-ano niyan. sa... Kanya pong expertise po yan. Pero giit ng mga mambabatas, hindi dapat pinapasa ni Fajarda ang pamamahagi ng confidential funds sa iba. Sa isang ambush interview, tinanong ulit si VP Sara kung iaakyat niya nga ba sa Korte Suprema ang pag-detain kay Lopez at ang investigasyon ng Kamara sa confidential funds. We don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Impeachment at disbarment naman ang posibleng kaharapin ni VP Sara Duterte matapos niyang pagbantaan ang buhay ng Pangulo. Posible rin siyang maharap sa patong-patong na kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Self-confessed mastermind ang turing ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng death threat kay na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. The premeditated plot to assassinate the president, as declared by the self-confessed mastermind, will now face legal consequences. Hahainan na ng NBI ng sabina ang bise bukas para magpaliwanag sa mga death threat. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena, and we will ask her to appear before our office within 5 days from today. Appear siya sa amin, sagutin niya yung aming mga tanong para mabigyan ng pagkakataon. May investigasyon na rin ang PNP-CIDG. Totoong baka naman walang hitman o baka naman yan ay figure of speech na naman. So, yun ang ating mga titingnan dyan. Ayon sa DOJ, maraming posibleng ikaso kay VP Sara gaya ng grave threat at sedition. Pwede rin siyang madisbar dahil bukod sa death threat, nag-abogado siya sa kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Hindi pwedeng mag-abogado ang Vice President, lalo pat dawit din siya sa issue. Maghahain naman ng impeachment complaint ang makabayan laban sa bise sa katapusan ng buwan. Loss of confidence at betrayal of public trust dahil doon sa kanyang mga patuloy na hindi pagsagot doon sa mga katanungan kaugnay ng kung paano ginastos yung kanyang confidential funds. Malinaw na katiwalian. Kasi hindi ganito yung kinakailangan na proseso, no? Doon sa paggastos ng pera. Ano man yan, no? Confidential, intelligence fund, o kung anumang pondo ng gobyerno, hindi ganyan ang dapat na ginagawa. Sukdulan nga yung ginawa nitong si Vice President Sara Duterte. Bakit ano pa ba yung ginagawa nila? So, kailangan ay at the least, magdemanda na sila dito kay Sara Duterte. Ayon sa constitutional expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines si Attorney Domingo Cayosa, pasok sa betrayal of public trust ang inaasal ni VP Sara sa Kamara bilang batayan para mapa-impeach siya. Congress may find some other offenses or crimes or infractions that may be, to their mind, as elected representatives of the people, enough basis to file an impeachment complaint. So, sila nasa kanila, wala namang exact enumeration, hindi naman exclusive yun. So if they find it serious enough, they may do so. Ayon naman sa House Committee on Good Government and Public Accountability na dumidinig ng Confi Funds, marami nang nakikitang batayan para i-impeach si VP Sara. Pero gusto muna nilang tapusin ang investigasyon.
basta tayo, ito ginagawa pa lang natin yung ating trabaho dito sa committee. So, pag nag-conclude na, that's the time na pag-uusapan namin mga miyembro kung ano magiging laman o content ng aming committee report. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa Davao City, arestado ang isang high-profile scammer. Ang modus, nagpanggap na kaanak, nangako ng tulong, saka tinangay ang higit kalahating milyong piso ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Punterian ng mga operatiba ng NBI ang babaeng nakaitim na yan sa isang mall sa Davao City. Inabutan ng sobrang may pera ang babae. Ito ang signal ng mga taga-NBI para arestuhin ang kanilang target. May karapatan ng may abogado. Anything you say, maybe use against you. Ayon sa NBI Davao Region, high-profile scammer ang babae. Nagpapakilala umano ang suspect sa complainant na magkamag-anak sila. Nangako siyang tutulong sa mga biktima hinggil sa kinasasangkutan nitong civil case. Nanghihingi siya ng pera para maipanalo ang kaso. This subject is claiming and bragging na she has connections with the high-ranking officials of the government, like the Supreme Court, like the Department of Justice, as well as the NBI. Ayon sa biktima, nag-umpisang nangingikil ang suspect sa kanila Pebrero pa nitong taon. Pero hanggang sa ngayon, wala pang nangyayari sa kanyang mga ipinangakong tulong. Hinaharas na rin siya ng suspect, kaya nagsumbong siya sa mga otoridad. Umabot na din sa higit kalahating milyong piso ang nahingi ng suspect sa mga biktima. Nakilala umano nila ang suspect dahil nirecommend ng isa nilang kaibigan. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang sa kanya. Actually, ma'am, they are my relative. Opo. Ang naging istorya po is, nandito lang po ako sa Davao, pinuntahan nila ako kung pwede po ba daw akong makatulong sa kanila. I am not using different name. Posibleng mahaharap sa reklamong estafa ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Isang sundalo ang natagpo ang patay sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kinilala ang nasawi na si Colonel Rolando Escalona Jr., isang military lawyer. Ayon sa AFP, nakita ang kanyang bangkay sa loob ng kanyang quarters noong Biyernes. Nagpaabot ng pakikiramay ang militar sa kanyang mga naulila. Base naman sa investigasyon ng PNP, nakitaan ng isang tama ng bala si Escalona. Hindi muna nagbigay ng detalye ang PNP kung paano namatay ang biktima. Isang kalansay ng sanggol ang natagpuan sa bangin sa Baguio. Ito na raw ang ikalawang beses na may natagpo ang bangkay roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sinuyod ng mga pulis ang bangin na ito sa gilid ng Marcos Highway sa Barangay Bacakeng, Central Baguio City. Unang tumambad sa kanila ang isang tuwalya at jacket. Nang suriin, nakabalot pala rito ang kalansay na pinaniniwalaang mula sa isang sanggol. Natagpuan ito ng isang residente habang nagtatabas ng mga damo. Ganun ko, hinampas ko ito sa itak, hindi maano. May mapunit. Kasi pala, may kurtina pala, kaya pala hindi maano. Yung ginawa ko sa kurtina, ginawa ko gano'n. Ginalkal ko, parang tao to. Kasi may buhok kasi, yung bungo. Itinimbre niya agad sa kagawad ng barangay at mga pulis ang natagpo ang kalansay. Ito na raw ang kalawang beses na may natagpo ang bangkay sa lugar na ilang metro lang ang layo mula sa barangay hall. Hopefully wala na. Nakakabahala siyempre kasi nakakatakot. Magulang din tayo eh. Hindi pa matiyak kung anong kasarian ng kalansay, kung ilang buwang gulang ito at kung gaano na ito katagal na patay. Sa ilalim pa sa masusing pagsusuri ng soko ang natagpo ang kalansay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, Mary Grace Piato sa nakapirma sa resibo ng confidential funds ni VP Sara, may totoong kaapelido raw na pamilya sa Davao. Sa pool sa CCTV, eroplano naglanding sa isang bahay. Isa ang patay. At Bini nag-ala Noche Buena sa Star Magic Ball. Sila raw ang Noche Bini. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kwentong chichirya, ganyan ang tawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng paggastos sa confidential funds. Kasabay niyan, totoo raw na mayroong pamilya na piatos ang apelyido sa Davao. Pero nandyan ba si Mary Grace? Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichirya. Yan ang makahulugang banta ni Pangulong Bongbong Marcos. Tila patama sa dinoktor umanong resibo ng opisina ni Vice President Sara Duterte at ng DepEd. Tunog chichirya kasi ang ilang pangalang pumirma sa mga dokumento, gaya ng trendingang si Mary Grace Piatos na ilang araw nang pinagpipiestahan online. Ginawan pa nga yan ng short video ng kahawig ni VP Sara. Mary Grace. Mary Grace? Ano pong apelyido? Piatos. Kamakailan din meron isang Kokoy Villamin na magkaiba ang pirma. Ang mga pangalang yan hindi makumpirma kung totoo ba o hindi. Hindi sila mahagilap ng mga kongresista, maging ang mga tauhan ng OVP. Hindi yan maipaliwanag. Kahit ang mismong Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez, hindi rin maipaliwanag kung paanong ginastos ang confidential funds. Kaya noong Miyerkules ng gabi, nagdesisyon ng Kamara na ipakontempt si Zulaika dahil hinaharang umano niya ang paglalabas ng datos ng Commission on Audit. Sa pinakabagong pagdinig naman ng Kamara kung saan dumalo si VP Sara, may nagkumpirma na meron daw talagang pamilya Piatos. Ayon sa Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, taga Davao raw ito. Pero kung sino partikular si Mary Grace Piatos, hindi niya raw kilala ito. Meron naman pong Piatos na apelyido. Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Inamin din ni Acosta na siya ang nag-encash ng 125 million pesos na confidential funds. Pero ipinaubaya na raw niya ang pera sa mismong ground commander ng OVP Security Group na si Colonel La Chica. Si La Chica raw ang naghanda ng mga accomplishment report. Sa gitna ng pagdinig, tumaas ang blood pressure ni Acosta. Sinugod siya sa emergency room ng Veterans Memorial Medical Center pasado alas 6 ng gabi. Dahil dito, hiniling ni VP Sara na suspendihin muna ang hearing. Sumama ang bisis sa ospital at binisita si Zulaika Lopez na nakakonfine din doon. Sakali namang ipag-utos ng Kamara na ilipat si Lopez sa Correctional Institution for Women, kinumpirma ng Bureau of Corrections na may nakahanda ng kwarto para sa opisyal. Hindi raw iahalo sa mga persons deprived of liberty si Lopez pero wala ring special treatment. Separate room siya. It's a personal room. May sariling CR. Isa lang siya doon. Naka-aircon naman po yung facility. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nababahala ang ilang senador sa matinding galit ni Vice President Sara Duterte at mga binitawan niyang pagbabanta. Dahil dito, posible raw maapektuhan ang budget ng OVP. Narito ang aking report. Dumipensa si Senator Bato de la Rosa sa kanyang naging aksyon nitong Sabado. Napuntahan sina Vice President Sara Duterte at ang na-ospital na Chief of Staff nito na si Atty. Zulaika Lopez. Giit ni de la Rosa, tinutulungan niya lang ang Vice Presidente bilang isang kaibigan. Yung Vice Presidente umiiyak, humihingi ng tulong. Ako, mabayaan ko ba na hindi ako pupunta? That's the second highest official of the land. Wala man lang taga-gobyerno na tumulong. Si Senator Amy Marcos naman na kilalang malapit kay VP Sara, tikom ang bibig sa banta ng kanyang kaibigan laban sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. But were you surprised? Hindi nga papakinggan ko nga kaya ako mag-comment. Ikinababahala naman ni Senate President Chis Escudero ang matinding galit ni VP Sara. Paalala ni Escudero, dapat tandaan ni VP Sara na isa siyang public official. Obligasyon niya umunong maging mabuting ehemplo lalo na sa mga bata. Hinimok din ni Escudero ang mga malalapit kay VP Sara na payuhan siyang maghinay-hinay sa mga mabibigat na pahayag sa publiko.
Kung may pinagdadaanan daw si VP Sara, sana raw ay humingi siya ng tulong para kumalma at magawa ang obligasyon niya bilang pangalawang Pangulo. Babala naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, ang banta at paratang ni VP Sara laban sa Pangulo at iba pang opisyal ay posibleng makaapekto sa budget ng kanyang opisina. Sa huli, ang masusunod ay ang desisyon ng mayorya ng mga senador kaugnay sa kung ano ang gagawin sa budget ng Office of the Vice President matapos ang mga naging aksyon ng pangalawang Pangulo nitong mga nakaraang araw. Pero ayon mismo sa chairman ng Senate Finance Committee na si Senator Grace Poe, hindi dapat nakabatay sa personalidad ang kanilang desisyon kaugnay sa budget ng isang ahensya. Dagdag naman ni Senator Poe, antabayanan na lang ang ilalabas niyang budget report na pinalalagdaan na sa mga senador at isasalang sa period of amendment simula bukas. Dead on the spot ang isang construction worker matapos mabangga ng 3 sasakyan sa Carmona, Cavite. Kinilala ang biktima na si Joey Salazar. Base sa investigasyon, pauwi na siya galing sa inuman. Pagtawid niya sa bahagi ng Governor's Drive, nasagasaan siya ng jeep. Ang mga nakasunod naman na SUV at kotse, sinubukang magpreno pero naabutan pa rin ng biktima. Sumuko ang 3 driver. Maharap sila sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Dagdag pasakit naman para sa mga commuter ang pagtaas ng flag down rate ng mga taxi sa 50 pesos. Pero para sa mga taxi driver, kulang pa yan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Naabutan namin ng taxi driver na si Ding na nagpapakalibrate ng metro ng kanyang taxi. Nagpakabit na rin siya ng mga bagong sticker at dashcam na minamandato ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil tanging ang may calibrated meter lang ang makakasingil ng bagong flag down rate. Sa inilabas na order ng LTFRB nito lang nakaraang linggo, itinaas na sa 50 pesos ang flag down rate ng mga taxi nationwide, kabilang ang car. Hindi pa kasama dyan ang airport taxi services. Ang taas singil, mas mataas ng 5 piso sa dating presyuhan sa Metro Manila at iba pang probinsya. 10 piso naman ang itinaas sa Cordillera Administrative Region. Marso pa pinirmahan ang nasabing utos. Pero para sa mga kapatid nating taxi driver, kulang pa yan. Kaya yun, English na English ang gasolina. Di wala rin. Gas namin, kung magano kami sa traffic, ubos. Kaya kung nagtaas man dapat ng 50, dapat pati ng aming running, tumaas din. Kung matatandaan natin, noong 2022 ay nagbaba ng utos ang LTFRB para itaas sa 45 pesos ang flag down rate sa mga taxi dito sa Metro Manila mula sa 40 pesos. Inalmahan niya ng grupo ng mga taxi operator dahil 60 pesos talaga ang request nila na sa tingin nila ay tama lang dahil tumaas na ang presyo ng gasolina at mga spare parts ng sasakyan mula noong 2017 kung kailan huli nagtaas ng flag down rate. Dahil sa maliit na kita at mahal na presyo ng gasolina, may mga namimili na lang ng pasahero. Ang kailangan talaga ng driver is yung 60 pesos for them to survive. Kailangan talaga yung 60 pesos. Hindi naman pulled out from the air yung rate na yan eh. At dahil tiyempo pa ngayon magpapasko ang taxi flag down rate hike, panibagong pasakit na naman ito sa mga commuter. Hindi naman lahat kasi they have the convenience of having their own car. Sa ngayon, nakakatanggap ang LTFRB ng 2 hanggang 3 reklamo araw-araw kaugnay sa mga taxi driver na namimili ng pasahero o nangongontrata ng pasahe. Nakabantay na raw ang mga kawani ng LTFRB sa mga lansangan para mahuli ang mga abusadong driver. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz tonight at tayo. In-game na naman sa kanilang laro ang Bini. Nagbihis Noche Buena kasi ang ating nation's girl group sa Star Magical Christmas Ball. Panoorin natin yan. We have Gwen, Stacy, Sheila, Jo, Colette, Mika, and also Aya and Maloy. From Nation's Girl Group to Noche Bini, laro kung laro ang Bini sa white carpet kagabi sa Star Magical Christmas Ball. Pang Noche Buena handaan ang kanilang outfit, gaya ng fruits, queso de bola, hamon at lumpiang Shanghai. Ito ang isa pang laro, si Angeline Quinto. Si Mariah Carey, aka our Queen of Christmas, ang ginaya ng singer. We have here with us, Maymay. Pakabog din si Ama Cabugera singer Maymay Entrata sa kanyang mala snowy gown. Pak! Fiang Smith, our Pinoy Big Brother. Nambighani rin sa ganda as a name fairy si PBB Gen 11 big winner, Fiang Smith.
Present din sa white carpet ang P-pop boy group na BGYO na nag-ala Christmas socks. Habang si Pamilya Sagrado star John Arcilla as a Christmas wizard ang atake. Simple and elegant red naman ang style ng on-screen partner na sina Francine Diaz at Seth Federin o Franceth. At syempre, ang Don Bell. May hawak pa si Donnie Pangilinan na red flag para sa bago nilang serye ni Bel Mariano na How to Spot a Red Flag. Host naman ng main event sina One News anchor Gretchen Ho at Good Morning Kapatid host Andre Felix. Coffee Breakthrough Love Team Award goes to... More chikan pa tayo mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Ang audience naman sa FIBA Asia Cup qualifier sumigaw na paglaruin si Dwight Ramos sa laban ng Gilas Pilipinas kontra Hong Kong. At Joshua Garcia wish daw makatambal ang kanyang celebrity crush na si Catherine Bernardo. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ang inyo pong napapanood ay ang pagbagsak at pagsabog ng eroplano sa bahay sa Lithuania. Palapag na sana ng airport ang cargo plane nang bigla itong mag-crash. Isa ang patay habang 3 ang sugatan na pawang mga sakay ng eroplano. Wala namang nasaktang residente pero inilikas sila. Posibleng human error daw ang sanhi ng plane crash. Maraming Pinoy ang nakisigaw ng We Want Dwight sa FIBA Asia Cup qualifiers match ng Gilas Pilipinas at Hong Kong. Rinig sa MOA Arena ang sigaw ng mga Pinoy. Narinig naman daw yan ni Coach Tim Cone. Pero hindi pa rin niya pinalaro si Dwight dahil sa kanyang calf injury. Nakuha niya yan ang talunin ng Gilas sa New Zealand noong Huwebes. Ayon pa kay Coach Tim, minabuti niyang pagpahingahin si Dwight dahil maglalaro pa siya sa bilig ng Japan. At kahit wala si Dwight, nilampaso pa rin naman ng Gilas ang Hong Kong sa final score na 93-54. Wish ng aktor na si Joshua Garcia na makatambal ang aktres na si Catherine Bernardo. Sinabi yan ni Joshua sa isang interview sa Star Magical Christmas Ball. Kung sakali, gusto raw niyang makasama si Kat sa isang romantic drama na palabas. Sabi pa ni Joshua, noong nasa PBB pa lamang siya ay crush niya na talaga si Catherine. Sa ngayon, abala si Joshua sa upcoming Pinoy adaptation ng Korean series na It's Okay to Not Be Okay. Kasama niya dyan si Ann Curtis. Tumutok lang mga kapatid dahil hindi pa tapos ang ating showbiz chikahan. Abangan, Lady Gaga, Jennifer Lopez at Nick Jonas, mga muntik ng maging cast ng musical movie na Wicked. At ang bagong Suspect Challenge na kahit mga sikat, abay kumasa. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Marami
ng napapabirit na feeling Galinda at Elphaba sa musical film na Wicked. At bago yan gampanan ni na Ariana Grande at Cynthia Erivo, maraming big singers gaya ni Lady Gaga ang muntika ng mapabilang sa musical film. Narito ang report. Loathing, unadulterated loathing. Ang sarap pakinggan sa tenga. Let's just say I know it all. Every little trick, however small. Well-blended din ang boses ni na Ariana Grande at Cynthia Erivo. Sila ang bida sa musical film na Wicked. It's so pure, so strong. Pero alam nyo bang marami ring bigating singer ang muntikan ng maging bida sa Wicked? Isa na dyan si Lady Gaga. Ayon sa international news site na Page 6, ang English director na si Stephen Daldry ang magdidirect sana ng pelikula. At kabilang sa mga gusto niyang cast ay si Lady Gaga bilang si Elphaba na role ni Cynthia. Habang si Shawn Mendes naman ang bet niya bilang si Fiyero, played by Jonathan Bailey. Speaking of Fiyero, nag-audition din sa role na yan ang magkapatid na sina Nick at Joe Jonas. Para naman sa karakter ni Galinda, played by Ariana, isa sa mga sikat na nag-audition dyan, si Mean Girl star Amanda Seyfried. Nag-viral din ang pagkanta niya ng popular na isa sa mga awitin sa Wicked. Everything that really counts to be popular. Isa pang confirmed na nag-audition noon sa role ni Galinda, ang singer na si Renee Rapp. At singer-actress na si Dove Cameron. Usap-usapan din noon na interesado sa role ni Elphaba ang singer na si Jessie J at Glee star na si Lee Michelle. Ayon naman sa isang insider, nag-audition din na bilang si Madame Marble ang singer na si Jennifer Lopez. Showing na sa mga sinihan sa bansa ang Wicked. Oy, para naman sa ating pabaong pampa-good night, may uso na naman challenge sa TikTok. Parang every week to, Oo. Nag-real talk ang mga kumakasa dyan. At eto mga kapatid, bawal ang pikon sa Suspect Challenge. Panoorin natin yan sa report na to. Suspect panda. Grabe. Grabe. Real talk kung real talk. Suspect, patangkad sa picture, balit sa personal. Ay, hala sige, kuya, bumawi ka. Suspect, nakatalikod pero parang nakaharap. Ay. Pikon talo sa Suspect Challenge na ito. Magjowa o magbabarkada, nagbabardagulan. Suspect, pinapatunayan na nakamubo na siya. Uy, di ba? Yare! Ang challenge, isa-isang dinidescribe ang mga TikToker gamit ang style ng mga polis kapag tumatakbo ang mga suspect. Suspect, mahilig maghanap ng booking sa GF. Wala na, may personal to. Talagang mapapahinto ang suspect sa katotohanan. Kung meron namang namemersonal, meron ding made with love. Suspect, laging sumisilip sa kwarto ko ng madaling araw kasi tinitignan niya kung humihinga pa ako. Kasi mahal ako ni Nana. Ba't mo ba ako lagi sinisilip? Tinitignan ko kung humihinga ka pa. Pati ang bini, kumasa. Suspect fruit salad sa Noche Buena lang ihahain pero kinabukasan nakakainin. Suspect. Ano, kakasta tayo? Kaya? Kaya, pero... Nag-iisip na agad eh. Hindi, inisip ko kasi, Jess, hindi ko pa nga natutunan yung apat-apat na yun eh. Tapos may bago na naman. Naku, Mga isang buwan, no? At araw-araw kong pinapanood, Jess, ha? Pero wala talaga. Walang pag-asa. Ako mag-iisip na ako, pero gusto ko yung kay Lola. Oh, sweet. May lambing mga na kasama. tito-tita talaga tayo. Ganun yung mga gusto natin. tayo sa stage din. Tayo sa stage din ng buhay natin. No? Sige, malapit na. Magagawa din natin yung challenge na yan. Ito na, mga kapatid. Kung alam lang nila kung gaano yung kabardagulan. In real life. Totoo yan. Kaya. Ito po, 30 days na lang. Pasko na. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headline. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. At sa ngalan ni Ed Linggao, ako naman po si Jess De Los Santos. Magandang gabi.